Ang mahigit isang linggong krisis sa Zamboanga City, malaking dagok sa ekonomiya ng syudad na siya pa namang ikalawang pinakamayamang lungsod sa Mindanao. Hindi rin biro ang laki ng gastos ng militar sa kanilang operasyon kontra sa mga rebelde. Balitang hatid ni Steve Dailisan. %70 ng kabuang lugar na kinubkob ng Moro National Liberation Front faction ang nabawi na raw ng militar. Sa ikasyam na araw ng bakbakan, mahigit 100 bihag na rin daw ang napalaya. Gumamit na ng close air support ang militar. Mas mahal daw sa ibang uri ng pag-atake, pero mas pinalakas daw nito ang galaw ng ground troops. Habang tumatagal ang sigalot, mas maraming bala at kagamitan ang nauubos. We have also the government arsenal, who is also supplying our ammunitions as far as our basic arms are concerned. Part of it is our expenditures as far as ammunition is concerned, our losses in terms of firearms. Liban sa bala at baril, marami pang maituturing na kawalan matapos man ang krisis sa Zamboanga City ayon sa isang analyst. Bukod sa dami ng mga inaasikaso sa evacuation site, nariyan ang mga nasirang infrastruktura, nabalam na kalakalan at ang pangmatagalang epekto sa ekonomiya. Ang Zamboanga City ang pangalawang pinakamayaman na lungsod sa Mindanao. Noong 2011, kumita ito ng 2.1 billion pesos. Pero dahil sa nangyayari ayon sa Mindanao Development Authority, unti-unti na raw naaapektuhan ang pagnenegosyo, kasama na ang industriya ng sardinas. Malaking porsyento ng sardinas sa bansa ay mula sa Zamboanga. Ang Chamber of Commerce of Zamboanga umaaray na rin. We were closed for the last 5 to 6 days. So you can just imagine, we're as concerned with the day-to-day informal industry. They come here to sell their food, so they're also being affected. They're also being displaced here. Kahit miski siguro kagwapo na yung More Fun in the Philippines na ipapakita mo, kukontrahin yun ng senaryo ng mga parang war zone, no? And certainly, hindi naman fun sa war zone. So, meron ding cost yan sa domestic and foreign investment. Ang di pa masabi sa ngayon kung ano ang epekto ng kaguluhan sa imahe ng Zamboanga City at sa pag-akit sa mga investors at negosyante sa lungsod. Bukod sa negosyo, may emotional cost din daw ang bakbakang ito, lalo na sa mga batang natroba at mga nakatatandang naapektuhan ng gulo. Hindi mo lang pwedeng kalkulahin na yung epekto ngayon lang, natapos na to, pero malalim kasi yung sugat na ginawa, no? So matagal bago maghilom. Ang kabuang ginastos ng AFP at PNP kung mga baril at kagamitan ng pag-uusapan lalabas sa tinatawag na after-battle report o yung pagtatapos ng kanilang operasyon. Pero kung meron daw isang bagay na hindi kayang tumbasan ng kahit anumang halaga, yan ay yung mga nalagas na buhay sa pwersa ng pamahalaan ng MNLF, lalong-lalo na doon sa mga nadamay na sibilyan. Sabi nga nila, sa gera, walang nananalo. Steve Dailisan, GMA News.